after 3 days and 2 nights guys namin sa Bataan, dahil itong ating inililipad ngayon na helicopter ay medyo nagpasaway nga. Ito po yung continuation ng ating vlog kasi kita nyo, ang sasaya na namin going home na, kaya naman okay na ng ating chopper ngayon. So from Bataan po ay kami ay pauwi na, at yan along the way itutur ko po kayo sa mga location dito sa aming nililiparan, kasi most of followers natin ay talagang hindi po nakakasakay ng helicopter or aeroplano man lang. Kaya ito po guys, para nang sa ganun nakita nyo po yung mga view dito from Bataan to Manila. Ayan, kita nyo talaga nagkakasayahan kami dyan. Pauwi na kami, nagkukwentuhan na kami dahil wala na yung stress namin for 3 days dahil nga itong ating helicopter ay hindi nakisama. So yun naman po ating pasahero kahapo, 2 days ago ay nakabalik din naman po ng Manila kagad dahil may rescue po sila ng isang helicopter. So yun po ay sa vlog pa rin natin, susunod natin vlog yan guys, yung ano nangyari doon sa pasahero ko, kung nakauwi ba ng nung araw na yun. So ngayon yan, from here Bataan, yan, ganito ang itsura sila. Marami rin pala doon pala yan guys sa Bataan, at saka marami na rin talagang structures na mga business talaga. So talagang booming na talaga itong Pilipinas guys. Yan, approaching kami dyan sa may Bulacan area guys. Yan yung airport na ginagawa. Yan ang magiging isang international airport sa Bataan guys. Sa Bataan, sa Bulacan. So yan, para rin po tayo guys na naghahanap ng isda sa ganyan, pagka tayo dumadaan sa karagatan, pinapakita ko rin po sa ating piloto kung magiging hitsura pag lumipad siya. So itong area na to, sa parte na to ng Malabon na Botas area guys. So yan, pinapaikot ko yung aking piloto dito kasi one of these days ay ititrain natin siya na makasama natin sa laot. So pakita ko dyan mamaya sa inyo yung nilalandingan namin sa opisina guys. So nasa building lang din guys. Kaya ayan, parting na po ito, parting na Botas na yan guys. So pakikita ko sa inyo dyan kung nasaan yung opisina namin dito sa Nabotas, para makita nyo yung helipad namin, kasi pinapakita yan po ang helipad, dyan kami lumalanding pagka yung ating boss ay inihatid natin. So konting lang, pahapyaw lang naman po. So eto, sa pier na yan, North Harbor, pabalik na nga po kami ng Manila, at masaya na dahil napalipad na ulit natin itong ating helicopter na kahapon ay talaga namang nag-alala kami kung bakit hindi siya nag-start. So sa pagkakataong ito, parang South Harbor na yata ito, may basta sa pier na yung area. So nakikita nyo sa unahan, yan, malapit na rin tayo dyan sa MOA. Parang dito sa side na to, dyan yung Rojas Boulevard So sa side na yan, sa kaliwa. So ito parang may reclamation na naman. Nakikita nyo yan, dome na yan. Yan naman po yung ating sa MOA. So sa mga taga Visayas, Mindanao o sa ibang panig ng mundo na hindi pa nakakarating sa area or nakakasakay sa anumang aeroplano, helicopter, ganito po ang itsura. So nung time na yan, medyo may traffic na naman po tayong sinusunod dyan. Helicopter route pa rin po ang dinadaan natin dyan guys. At medyo crowded nga po. Ayan, pinaikot muna kami dyan sa Soler na naman, kasi dyan talaga yung reporting point bago ka pumasok for landing. May patay ko po kasi dyan guys, galing dun sa isang runway, kaya para to give way, ikot muna tayo dyan para iwas po yung any untoward incident na magkaroon ng collision or banggaan ng helicopter o aeroplano, ano man pong lumilipad dyan. So sa mga nakaraang video po na ipaliwanag ko naman po sa inyo na may sinusunod po ito yung time traffic, may Manila Control Tower na siya nagmo-monitor at nagbibigay sa atin ng instruction kung pwede na tayong lumanding, kung pwede na tayong tumake-off, or saan tayo dadaan, or anong kondisyon ng hangin, o anong lakas ng hangin. So ayan guys, so makikita nyo yan ang part ng Soler. So dyan po talaga ang ruta natin para tayo makalanding dyan sa
general aviation na tinatawag, guys. So, kahit pa paano may pahapi o tayong tour sa inyo kung hindi man po kayo talaga nakakalipas sa area na to o hindi nyo nakikita itong mga building na ito in person. So sa taas po pinakikita ko po sa inyo na sa ganon makita nyo po ang kagandahan habang tayo ay lumilipad. So parang nakasakay na rin po kayo sa helicopter. So ayan tayo, nakikita nyo dyan, makikita nyo yan, yung LRT papunta po yan ng Sukat. Meron na pala talagang LRT na may station din sa Sukat, guys. So, ngayon ko lang din napansin at kanina dinaanan ko din by land yan. Yan naman ang area na yan. Runway yan, guys, ng 13 at saka 31. Meron din po tayong runway dyan na 06 at 24. So, dalawa nga po ang runway natin dito sa atin sa Pilipinas, Manila International Airport. Yan po ang ating dinadaanan dito. Yan, ruta na yan para makalanding tayo sa general aviation na tinatawag. May mga helicopter yan sa baba, may aeroplano na maliliit. So, ayan, medyo pinaspasan ko na po yung speed ng ating video nang sa ganon, wag masyadong mahaba, guys. So, ayan, yan po yung bulog na yan. Diyan tayo lagi nag-terminate, diyan tayo tumitake off, lumalanding. So, may nag-guide na po sa atin dyan nung time na yan na para maka-landing tayo dun sa area nating hangar. Ayan, guys. So, nakikita nyo talaga yung view at saka yung mga diskarte kung saan dumadaan. So, kahit pa paano, marami naman po nakaka-appreciate sa ating video at yung iba namamangha, yung iba hindi rin po talaga nawawala yung talagang pasaway mag-comment. Pero syempre, kahit pa paano naman po, yun po ay siguro yun na po yung ugali nila. Basher man sila. So, okay lang po yun, guys. So, yan, malapit na nga po tayo at after 3 days and 2 nights natin na rest overnight dun sa Bataan, ay tayo po ay lalanding ng safely, guys. So, maraming salamat po sa mga prayers nyo dahil nung nag-post po ako, ay marami po nag-aalala dahil hindi nga mag-start yung ating helicopter. So baka daw kung anong mangyari. So yan naman po ay talagang namin masusi namin pinag-aaralan at mine-maintain kung anong i-adjust, kung anong kailangan. Ng aming Bembangers boys dahil nakalanding na kami ng Manila at pwede na makauwi. Inabot din kami mga 12 plus na ng tanghali kami. Nandyan nakarating, guys. So yan, thank you Lord for the safe flight. Ayan, guys, after 3 days 2 nights natin, bumalik na siya sa kanyang talagang bahay. Ito. Papasok na siya sa kanyang bahay. Thank you 3898. Thank you Lord for the safe flight. Na ayos si 898. Ayan. From time to time, guys, meron talagang ganun nangyayari na minsan nadidelay yung ating mission dahil sa nagkakaroon ng discrepancy, hindi ni-start yung chopper. Pero sinasabi ko naman po yung mga kasimangis na napaka-safe po ng helicopter na ito. Dinilipad ko po ito for 16 years, for over 16 years. Hindi nga lang po itong helicopter na ito, kundi ganitong klaseng helicopter, guys, ang aking inililipad. So 16 years na po ako lumilipad nito, kaya guys, napaka-safe po nito. May marang pagkakasi yan nangyayari, guys, pagka yung mga bagong overhaul, kailangan talagang itinetest flight yan. Yung time na yon ng maintenance, lumalabas pa talaga yung mga sakit niya kasi may mga adjustment tsaka mga kusakwan, ita-timing pa talaga yan. Kahit galing yan sa manufacturer, yan ay inaano nila, kailangan pa talagang dumaan sa procedure na mag-maintenance flight talaga para makuha talaga yung full performance ito, guys. So thank you sa mga prayers nyo, doon sa mga comments na delikado. Nandito na po kami sa Manila, guys, ngayon. At we landed safely dito sa Manila. So thank you po sa pagsubaybay sa inyong si Mangisda. Ayan, naihatid na po ulit natin ang ating alagang si 3898 dito sa kanyang tahanan, guys. So thank you po sa panonood at doon sa mga prayers nyo na matapos at maayos yung aming helicopter, makabalik ng maayos. Ayan po. Pinagkaloob po sa atin ni Lord, kaya thank you naman po at magandang tanghali at alas 12 na po kami na kapag-park ngayon. Thank you, good afternoon na. Si Mangisda lamang po.